Eto, tanong lang, huwag kayo magagalit. Ang pikon talo. Sino kaya ang unang mahuhuli ng PNP CIDG under General Nicolas Torre III? Yung mga vlogger na kinontempt ng Tradcom sa Kongreso? O yung mga co-accused ni Duterte sa crimes against humanity sa kailang kaso sa International Criminal Court? Yan po yun eh. Yan po yung nabitin bago nag Holy Week. Pero pagkatapos ng Holy Week, magiging normal na ang lahat ng galaw sa pagpapatupad ng batas. Hindi po idininay at hindi po pwedeng ipatigil nung hearing ni Amy sa Senado ang trabaho ng Executive Department sa pagpapatupad ng batas. Especially sa kapag meron ng warrant of arrest o may mga order, lalo na yung request ng Kongreso, Tradcom, Committee on Public Information, Committee on Public Information and Technology, Committee on Public Order and Safety, na nag-iimbestiga sa mga fake news vlogger. Di umano'y nagpe-fake news na mga vlogger na identify sa mga Duterte sa pag-iimbestiga ng Kongreso tungkol sa illegal pogo, drugs at iba pa. Dahil dyan, para lang sa inyong kaalaman, baka nakalimutan nyo, ipinakontempt ng Kongreso sa magitan ni Congressman Paduano si Mark Lopez na nagsabi na ang Pilipinas daw ay nagwa-water cannon din sa West Philippine Sea. Pagkatapos na umami siya ay fake news at nagsorry, nagsulat pa ng laban sa Kongreso na paglabag sa kanilang rules, kaya kinokontempt siya, pinakukulong siya sa loob ng 10 araw sa Kongreso. At hindi pa na ipapatupad yan. Kaya pwedeng hulihin siya anytime ng CIDG. Sino pang pinakontempt yan? Si Sasot. Si Sas Sasot. Yan hong isa rin vlogger. Sino pa? Si Badoy. Loren Badoy at saka si Eric Celis. Yan po yung tatlong yan, lahat nasa abroad na. Ewan ko kung nagbalikan na. Okay? May mga contempt order yung mga yan. Si Banat Bay o Byron Cristobal, yan ang tunay na pangalan. Yan po ay subpena ang ibinigay sa kanya. Pag hindi siya nakapagpaliwanag kung bakit hindi siya dumalo sa ilang hearing na, contempt na rin ang aabutin niyan. Isa rin yan sa kinasuhan ng libel at sedition, inciting to sedition ni General Torre. Pero until now, binabanatan niya ng personal si Torre. Kaya nga, si General Torre ng CIDG ang magpapatupad na mga pag-aresto dyan sa mga DDS vlogger na kinontempt. At yun namang warrant of arrest na ang sabi, nandito na. May nagsasabing nandito na yung Interpol, may dalang warrant of arrest, may nagsasabing papunta pa lang. So hindi natin, bigla-bigla na lang yan. Again, CIDG ang magpapatupad niyan. Si Senator Bato, ang isa dyan, at yung mga retired general, ang sinasabing co-accused ni Duterte sa crime against humanity. Hindi rin mapipigilan yan. Dahil kung si Duterte nga, hinuli at pinadala doon, sino si Bato? Sino yung mga general? Lahat yan ay babagsak sa kamay ng batas kapag nahahawakan na ng CIDG, PNP ang mga order na ito. Na pinalamig lang pansamantala, naglaylo lang kasi nag-Holy Week tayo. Ngayon pabalik na tayo sa normal next week na buhay at proseso. Ayan po. Inuulit ko, hindi kayang pigilan. Sinabi na yan ni General Torre, hindi yung pagyayabang, yun ay paninindigan. Kasi iba yung pagyayabang kaysa panindigan. Yung ginagawa ni Torre, paninindigan yun, hindi pagyayabang. Itong si Banat Bay, sinasabi, mayabang daw si Torre. Galit ka lang kasi kinasuhan ka ng inciting to sedition at saka libel. Di ba? Hindi pagyayabang ang pagsasabi at pagpapatupad ng batas. Ang pagyayabang yung walang kayang gawin. Si Torre, pinanindigan na Banat Bay yung dalawang amo mo. Si Kibuloy, hinuli ni Torre. Si Digong, hinuli ni Torre. So hindi yun pagyayabang, yun ay katapangan
pagpapatupad ng mga court order. Ang yabang kasi yung puro salita, walang ginagawa. Puro salita, walang nagawa. Puro banta, katulad nyo. Itong si Janatore, kulang sa salita, puro gawa. Nakita nyo, dalawa na yung hinuli, parehong nakakulong. O diba? Ayan ho yung pinag-uusapan. Diba? Ayun lang yun. So aabangan natin, sino-sino ang susunod. Hindi po titigil ang rule of law ng administrasyon. Kung pinatupad yung Republic Act 9851 na iturnover sa ICC, si Duterte, yan din ang ipapatupad. Kapag dumating ang warrant of arrest galing sa ICC, dala ng Interpol, ipapatupad din ang Republic Act 9851 laban sa mga aarestuhin like Senator Bato at yung mga retired general na co-accused. Ganyan po ang mangyayari. Dahil yung Republic Act 9851 buhay na batas. Ano ba ang sinasabi doon? Kabilang sa provision doon ay yung i-turn over sa ICC ang mga akusado or suspect. At yan may naunang kinatigan na ng Supreme Court na may karapatan ang Philippine government, ang Estado, na i-turn over sa ICC ang mga may kasong Pilipino. No one is above the law. Ruling ng Supreme Court yan. Kinatigan ng Supreme Court. Kaya nga yan ang pinagbasihan ng Executive Department. Yung Supreme Court ruling at pagpapatupad ng Republic Act 9851 dahil sa warrant of arrest. Yan po ang mangyayari. Hindi natin alam kung kailan, bukas, makalawa. Hindi natin alam kung nandito na ba ang warrant of arrest o wala pa. Pero definitely, paparating yan. Kasi sinabi na ng ICC, tuloy ang trial. Tuloy ang napapanagutin at ihaharap sa trial ang mga akusado katulad ni Duterte at kanyang kasamahan. Kaya expected natin may mangyayari sa susunod na araw. Kahit senador, kahit sino pa, huhulihin yan. Kasi yun na yung president, yun na po yung kapangyarihan ng batas na pinapairal. Please like and share ng ating video. At huwag magalit, huwag mamersonal, huwag maniwala sa mga troll at basher. Kasi yung mga yan hindi nila alam ang kailang ginagawa. Sarado ang isip nila. Barado ang kanilang kaalaman. Kaya huwag yan yung pansinin yan. Hindi makakadagdag yan ng talino at magandang buhay. Sa halip may stress lang kayo. Masisira. Huwag niyong patulan yan. Okay? Paalala ko lang doon po sa mga nanggagamit sa aking account. Maging maingat po kayo. Huwag niyong abusuhin. Lalo sa Facebook, may nanggagamit ng kinokopya yung picture ko at ginagamit sa kalokohan. Hindi po ako yun. Basta may nang hingi sa inyo ng something, ano man ang hiningi sa inyo, nagamit yung aking account, hindi ako yun. Ginamit lang yung picture ko kasi ako po hindi nagtatago. Yung mukha ko, inilalandad ko, ang personalidad ko, inilalandad ko sa radyo at telebisyon at dito sa social media account. Kaya huwag niyong gamitin. Kaya ginagamit nila yung pangalan ko kasi nakikita nila. At mukha ko. Kaya inuulit ko, maging maingat po kayo sa YouTube at Facebook, lalo sa Facebook. Ano po, nang gagamit. Basta minang hingi ng pera o kung anumang bagay, hindi ako yon. Fake account yan, ginamit lang po ako. Maging maingat. Thank you po. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.